Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Abril. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Balita ko may palaro ng arnis sa kabilang bayan. Sasali ka ba, Abril? Titignan ko pa, Dado. Kasi baka magsabay sa pista doon kina Mang Brando eh. Inimbitaan kasi ko lumaban doon. Ganun ba? Balita ko, malaki daw ang papremyo ni Don Siegfried sa mananalo. Kung meron lang akong talento ng kagaya sa'yo, susunggabang ko na yun. Sayang din ang pera. Muling wika ng kaibigang si Dado. Kakausapin ko muna si Mang Brando. Baka magalit siya eh. Kailan ba ang palaro? Tugon ni Abril. Sa susunod na Biyernes. Mauna ata yung pista kina Mang Brando. Magpaalam ka kaya, papayag naman yun eh. Mabuti pa nga. Tara, samahan mo ako. Pag-uusap ng dalawa. Biyasa sa larangan ng arnis si Abril simula pagkabata. Sinanay na ito sa pakikipaglaban dahil na rin sa legasiya ng kanyang angkan. Mula sa hanay ng mga mandirigma ang binata, ang kanyang lolo Justo, kabilang sa mga revolusyonaryong nagpabagsak sa pamahalaan ng mga Amerikano noong panahon ng pananakop. Ang kanyang ama, kasalukuyang kapitan ng kanilang barangay. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Abril na maranasan ang pagiging paslit dahil ginugol nito ang panahon sa pagsasanay. Nagbunga naman ang pagsisikap ng binata dahil ni minsan hindi pa ito natatalo sa anumang patimpalak na sinalihan. Simula elementarya, naging pambato na ito ng kanilang paaralan sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa arnis mahusay si Abril, maging sa larangan ng sikaran, maging sa silat. Hindi lang bastong yantok ang alam gamitin ng binata. Biyasa din ito sa paggamit ng ginunting, karambit at mahabang tungkod. Sa murang edad, taglay ni Abril ang disiplina ng isang marangal na mandirigma. Kaya naman nakuha nito ang respeto ng mga kababaryo. 22 taong gulang si Abril ng mga sandaling iyon. May sariling negosyo ang mga magulang. Kaya naman nagawa nitong magtapos ng kolehiyo. Pangarap ng binatang magpulis. Kaya naman nag-aantay ito ng tamang pagkakataon upang makakuha ng pagsusulit. At habang wala pa, ginugol ng binata ang kanyang panahon sa pagsali sa mga palaro. Katamtaman ng pangangatawan nitong si Abril. May katangkaran, kaya hindi ito nahirapang makapasa sa unang pagsali ng pulisya. Idagdag mo pa ang patong-patong na karangalang nakuha ng binata simula elementarya hanggang makapagtapos ito ng kolehiyo. Makailang beses na ding nagwagi sa bansang Indonesia sa larong Kali Silat. Kung titignan si Abril, hindi mo makikita ang kakaiba nitong katangian. Normal na atleta lang. Ngunit lingid sa kalaman ng karamihan na may tangan siya na kakaibang mutya, nakabaon sa kanang balikat. Hindi naman kaya masyado mo nang inaabuso ang kakayahan mo, Abril. Hindi kita tinuruan ng arnis para magpasikat. Wika ni Mang Brando. Hindi naman po, Manong. Wala naman kasi kung gagawin eh. Sayang kung tatambay lang ako sa tindahan. Pakiramdam ko kasi pumupurol na ako habang nagtatagal. Saka tignan mo, tumutubo na yung taba ko sa tiyan. Mamaya, maging kasing laki ko si Dado eh. Sobra ka naman. Tumaba lang ako ng kaunti sa'yo. Anong konti? Tignan mo nga yung tiyan mo. Nagkikita ba kayo nung maliit mong alaga? Alam mo ba itsura nun? Grabe naman tong si Abril. Nakikita ko pa naman yung paa ko, no? Saka, kahit ganito kalaki yung tiyan ko, mabilis akong kumilos, ha? Oo na, tama na yan. Ano ngayon ang balak mo, Abril? Gusto mo bang sumali sa palaro ni Don Siegfried? Wala naman sigurong mawawala, Manong. Ordinaryong palaro lang din naman yun eh.
Kilala ko si Don Siegfried. Sa oras na maagrabyado yung taong yon, gagawa't gagawa ng paraan para makabawi. Kaya mag-ingat ka. Ako na pong bahala doon, Manong. Huwag ka mag-alala. Matapos makuha ang pagpayag ng maestro, nagpalista si Abril sa palaro ni Don Siegfried. Hindi na nasorpresa ang ilan sa mga kasali dahil alam nila, hindi papalampasin ni Abril ang ganong uri ng aktibidad. Ang ilang nakakakilala sa binata ay umatras, ngunit may ilang baguhan na tahasan pa siyang hinamon. Matapos magpalista, kagad ding umalis ang magkaibigan. Habang naglalakad palabas ng lugar, nakasalubong nito ang isang binata. Dayo mula sa syudad. Makikita mula sa suot na jacket ang mga karangalang natanggap mula sa iba't ibang laban. Naku, mukhang kilala ko ang isang yan ah. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Nino, yung kampyon na alaga ni Don Siegfried. Nandito pala siya. Siyempre naman, alaga yan ni Don Siegfried eh. Natural nandito yan. Pag-uusap ng dalawa. Nagsalita ang binata sa harapan ng mga kalahok. Galingan yung lahat ah. Huwag niyo akong bibigoin. Bigyan natin ng magandang laban si Don Siegfried. Wika ni Nino. Nagsigawan ang lahat ng naroon. Ngunit nanatiling tahimik si Abril at Dado. Nakatingin lang ang mga ito sa binatang nagsasalita sa kalagitnaan ng mga tao. Halika na nga, Dado. Tignan na lang natin ang galing ng isang yan. Sa mismong palaro tayo mag-usap. Magaling si Nino. Pero alam ko wala sa kalingkingan mong nalalaman ng isang yan. Huwag tayo magpakampante, Dado. Dahil hindi pa natin nakikita ang pamamaraan niya. Sa ngayon, ituring natin siya na pinakamaigpit na kalaban. Pagdating sa tahanan, kinausap ni Abril ang kanyang ama tungkol sa palaro. Wala namang naging problema sa ama ang gustong gawin ng binata. Hanggat masaya ka sa ginagawa mo, wala akong tutol. Basta hindi ito magdudulot ng anumang abala sa ibang tao. Wala pong problema, Tatay Lucas. Simpleng palaro lang po ito. Katuwaan lang, kaya wala kang dapat ipag-alala. At isa pa, ang kadalasan sa mga kasali, hindi taga dito sa atin. Hindi na nakakapagtaka. Alam na mga taga dito ang kapasidad mo pagdating sa arnis. Pero mag-iingat ka dahil maaaring may kalahok na may basag butya. Yan nga din ang inaalala ko, Tay. Pero napagandaan ko na ang pangyayaring yan. Sige, kailangan ko pang pumunta kay Mang Brando. Magsasanay muna ako sandali. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ay lumakad na si Abril papunta sa tahanan ni Mang Brando. Nakita nito ang grupo na may kung sinong kausap. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita kung sino ang lalaking kausap. Abril, mabuti naman at nandito ka. Siya nga pala si Nino, pamangkin ko. Nino, si Abril, ang kaisa-isa kong estudyante. Siya pala ang pinakaksayan mo ng talento. Kaya pala hindi ka na bumabalik sa atin eh. Kasali ka ba sa palaro ni Don Siegfried? Tignan natin kung may natutunan ka mula sa chewin ko. O baka puro hangin ka lang. Ikinagagala kitang makilala ninyo. Tama ka, kasali ako sa palaro. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil bibigyan kita ng magandang laban. Gaya ng hiningi mo kanina. Nakapag-usap na pala kayo ni Abril? Hindi, Manong. Nagtalumpati yung pamangkin mo kanina. Hinamon ang lahat ng mga kalahok. Aba, totoo ba ang sinabi ni Abril ninyo? Oho, tinitignan ko lang naman kung sino ang aalma. Mukhang wala namang papalag sa akin eh. Nakikita mo ba ang tatak na to? Ito ang mga palarong sinalian ko. Lahat yan, ako ang nanalo. Wika ni Nino habang ipinapakita kay Abril ang suot na jacket. Napailing na lang si Abril dahil sa kayabangan nito.
Nasa na ang disiplinang itinuro ko sa'yo ninyo? Naging mayabang ka na. Tandaan mo, hindi karangalan ng dahilan kung bakit ko itinuro sa'yo mga nalalaman ko. Ay nako, wag mo akong pangaralan. Tinuruan mo lang ako. Nagsikap ako sa sariling paraan para lang marating kung anong meron ako ngayon. Hindi ka karapat dapat na tawaging maestro. Biglang itinulak ni Abril si Nino upang sawayin sa pagsasalita ng masama sa guro. Sobra ka kung magsalita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, pero sa palagay ko, wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan si Mang Brando. Tama na, Abril. Ako na bahala sa kanya. Hindi mo alam ang totoong nangyari, kaya wag mo kong husgahan. Bakit hindi mo tanungin ang taong sumusuporta sa'yo ngayon? Wag mo nang ituro sa iba ang pagiging irresponsable mong guro. Wala ka naiintindihan ninyo. At sana lang unawain mong mabuti ang mga nangyayari bago ka maniwala sa mga sinasabi ng iba. Walang kwentang makipag-usap sa'yo. Naparito lang naman ako kasi nalaman ko may mag-aaral kang sasali sa palaro. Hindi ko akalain ito pala yung sinasabi nila. Hoy, ang tanong, may ibubuga ka ba? Magkita na lang tayo sa palaro. Hindi ako mahawak ng baston sa labas ng arena. Mayabang ka ha? O sige, tignan natin. Wika ng binata sabay talikod. Hindi na nagsalita pa si Brando. Hinayaan niya itong umalis. Napakatalim ng dila ng ninyong yan ah. Pasensya na po kay Manong kung napagsalitaan ko ng hindi maganda ang pamangkin mo. Sumusobra na kasi. Walang kaso, Abril. Mabuti nga na pagsabihan mo siya. Mabait na bata yan si Nino dati. Nitong mga nakaraang taon, nung iwanan ko siya sa kanyang ama, biglang nagbago yung ugali. Lalo pa, nang makatikim ng unang panalo eh. Yumabang, lumaki yung ulo. Yan nga po nakikita ko sa kanya, Manong. Pero may kalalagyan yung taong yan sa akin. Tignan mo kung paano ko siyang turuan ng leksyon. Naging mag-aaral mo siya. Pero hindi yun ang disiplinang itinuro mo sa amin. Pero maiba ako. Bakit ka ba nandito? Gusto ko po sana magsanay kahit sandali lang. Medyo kinakalawang na yung kasukasuan ko eh. Gano'n ba? O sige. Libre naman ang magsanay sa bakuran nyo. Bakit dito ko pa magsasanay? Ganado kasi ako magsanay dito eh. At saka maalawan ng paligid. Magsanay ka lang dyan. Maghahanda ako ng merienda. Wika ni Mang Brando. Nagsimulang magsanay si Abril. Sa kalagitnaan ay biglang napahinto ang binata. Naramdaman na may nakamasid sa kanya. Sino yan? Lumabas ka dyan! Wika ng binata. Ilang sandali pa. Isang matanda na may dalang baston ang lumabas mula sa likod ng kubo. Mukhang may pinaghahandaan kang laban. Maaari ba kong makisali sa pagsasanay mo? Nagulat si Abril sa tanong ng matanda. Dahil kung titignan, halos puti na ang lahat ng buhok nito. Ngunit matikas pa rin ang pangangatawan. Pinagbigyan nito ng binata. O sige Manong, kung yan po ang gusto nyo. Baka sakaling may matutunan ako mula sa inyo. May matutunan? Matanda na ako. Gusto ko lang ng kaunting ensayo. Nakita ni Abril ang hawak nitong baston. Napansin na isa itong uri ng mataas sa sandata ng arnis na kung tawagin ay kamagong. Gawa sa mismong puno ng kamagong ang baston. Kulay itim at malabakal sa tigas. Kaya naman ito ang madalas na ginagamit ng mga batikan sa kalisilat. Napansin ko lang tatang, kamagong ang hawak mong baston. Sabihin mo sa akin, dati ka bang manlalaro ng arnis? Parang gano'n na nga. Pero matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi ko nga alam kung kaya ko pang makipagsabayan. Pero huwag kang magdadalawang isip. Sumugod ka ng buong lakas dahil
dahil hindi kita sasantuin. Walang problema. Kung yan ang gusto nyo, Tatang. Bueno, maganda ka. Eto na ko. Biglang humataw ang matanda. Laking gulat ni Abril dahil tumalsik ang hawak nitong baston. Tinignan ng binata ang matanda. Nakitang nakangiti lang ito habang paikot-ikot ang baston sa kanang kamay. Sa isip ni Abril, dahil lang ito sa tigas ng hawak niyang baston, masyadong nakumpiyansa, kaya naman hindi nito hinigpitan ang hawak sa sandata. Pasensya na po, Manong. Higpitan ko ang hawak sa baston ko. Muling sumugod ang matanda at gaya ng unang pangyayari, nabitawan na naman ni Abril ang sandata. Ano ba yan? Bakit lagi mong nabibitawan ang baston mo? Kung sa totoong laban, ilang beses ka nang napaltokan ng kalaban mo? Muling dinampot ni Abril ang baston. Sa pagkakataong iyon siya naman ang sumugod. Sinalo ng matanda ang baston gamit ang kamagong. Pinilipit ang sandata sa braso ng binata, dahilan para mapalo dito at mabitawan ng baston. Mukhang kulang ka sa pagsasanay. Yan ba ang istilong ginagamit mo sa laban? Hindi ka mananalo, bata. Mas malakas ang katunggali mo. Magsanay ka ng gusto kung ayaw mong maiwan sa tabtaban. Binitawan ng matanda ang kamay ni Abril. Narinig nitong tumatawag si Mang Brando. Halika na! Merienda ka muna! Anong ginagawa mo? Saan nanggaling yung dalawang baston na kamagong na yan? Ang alin? Anak na... Teka, nasaan yung matandang yun? Matanda! Mag-isa ka lang nakaload dyan kanina pa. Tumayo ka nga dyan! Adi ka ba? Hindi, Manong. Seryoso ko. May matanda akong kasabay na nagsasanay dito. Kaya ako nakaluhod dahil nagawa niyang pilipitin ang braso ko. Seryoso din ako. Mag-isa ka lang na nagsasanay. Para kang nakikipaglaban sa hangin. May palhod-load ka pa. Napagtanto ni Abril. Hindi nakikita ni Mang Brando ang matandang nakatunggali. Hindi ko malaman eh. Bakit hindi mo nakikita yung matandang sinasabi ko? Bago ka dumating, hawak-hawak niya yung kamay ko. Ay nako, ang mabuti pa kumain ka na lang. Eto nilagang kamote at mainit na kape. Habang kumakain ka dyan, amin na nga yan munang baston na yan. Saan mo ba nakuha to? Ngayon ko Teka, pamilyar yung baston na to ha. Sadali lang, may kukunin ako. Dali-daling tumakbo si Mang Brando papasok ng tahanan. At nang bumalik, dala niya ang larawan ng isang matipunong lalaki. May hawak na 2 itim na baston. Katulad ito ng sa kanya. Sino naman po ang taong yan? Si Lolo Miguel, ang ama ng aking ama. Isang kampyong mandirigma. Biyasa sa paggamit ng bastong kamagong, gaya nitong hawak mo. Pinagmasdang mabuti ni Abril ang hawak ng lalaking nasa larawan. Nakita nito ang pangalang nakaukit sa bandang hawakan. Ano to? Dos pares? Pinagmasdan ang hawak na baston. Nakita ang mga katagang nakaukit. Dahil sa pagkagulat nabitawan nito ni Abril. Ang bastong nasa larawan at ang hawak niya ay iisa. Mabaging langit. Paanong napunta sa iyo ang baston ni Tatang Miguel? Dinala niya ito sa hukay. Hindi niya inayaang mapunta sa kahit kanino ang kamagong na yan. Manong, nananayo ang balahibo ko ha. Kaya wag mo kong tinatakot ng ganyan. At isa ba, paanong babangon ang taong namatay? Ilang dekada nang nakakaraan. Hindi ako maaaring magkamali, Abril. Ang sandatang yan ay walang iba. Pagmamay-ari yan ni Tatang Miguel. Ang nakakapagtaka kung paano yan napunta sa'yo. Maniwala ka o hindi, Manong. May nakalaban akong matanda, puti yung buhok. Napansin ko sa braso niya yung marka ng kagaya ng sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Brando. Ni minsan,
Hindi pa nakikita ni Abril ang matanda. Totoo ang sinasabi ng binata. May marka ng ulo ng tigre sa kanang braso si Tandang Miguel. Si Tandang Miguel, ang kauna-unahang Pilipinong nagsanay sa bandang Indonesia sa larangan ng kalisilat. At ang tigreng nasa kanyang braso, sagisag na nakapagtapos siya sa ilalim ng isang mahusay na guro. Kaya pala, makalumang pamamaraan ang ginagamit niya. Ngayon nauunawaan ko na. Misteryo pa rin sa akin ang bastong ito. Paano mo ipapaliwanag ang pagpapakita nito kung talagang naisama ito sa paglibing sa kanya? Hindi talaga ako makapaniwala na nakaharap mo si Tatang Miguel. Kung hindi mo pa natukoy ang pamamaraan ng pakikipaglaban niya. Hindi rin ako makapaniwala na patay na yung taong nakalaban ko. Pero bakit niya iniwan sa akin ang bastong to? Meron akong hindi nasabi sa'yo tungkol sa mutyang nakabaon sa braso mo. Ang bastong hawak mo, binasbasa ng isang ermitanyo. Kasabay nito ang mutya ng kamagong na nasa sayo. Tumanggi si Tatang Miguel na ibaon sa kanya ang mutya. Kaya naman nang mamatay siya, iniwan niya ito sa pangalaga ng tatay mo. Mag-aaral din ni Tatang Miguel si Lucas, isa sa pinakamagaling na naging estudyante niya noong araw. Hindi nakakapagtaka. Pero bakit iba ang estilo ni tatay sa pakikipaglaban? Hindi pare-pareho ang estilo namin. Iba ang itinuro sa kanya, iba din ang sa akin. Sa ganung paraan, kung sakaling magkaroon man kami ng mga mag-aaral, madaling matukoy kung sino ang nagturo at kung ano ang estilo. Mas naiintindihan ko na ngayon. Kaya pala, malayo ang pamamaraang ginagamit ni tatay kumpara sa'yo. Pero pareho lang ng konsepto. Isa lang ang pinag-ugatan nito. Yon ang kalinangan ng arnes. Maaaring nadagdagan lang ito. Ngunit iisa pa din ang puno. Ano naman ang kakayahan ng baston? Papalabasin nito ang totoo mong kakayahan. Makikita mo sa oras na mapalabang ka. Iniiwasan ko pa naman na makalaban si Ninyo. Pero wala eh. Parang sinadyang makarap ko siya. Masyadong mapasok si Ninyo. Dahil na din sa mga napagdaanan niyang pagsasanay at natikmang tagumpay. Siguro ikaw lang ang ginamit ni Tatang Miguel para ilagay sa lugar ang apo niya sa tuhod. Siguro nga. Sana lang hindi magtanim ng galit sa akin si Ninyo. Lalo pat isa lang kami ng maestro. Gabi na nang matapos ang pag-uusap ng dalawa. Hindi na naituloy ni Abril ang pagsasanay dahil nalibang ito sa pakikipag-usap. Habang pauwi, nakasalubong nito si Dado. Pasipol-sipol pa ang binata nang mapansing si Abril ang paparating. Napahinto ito. Dali-daling tumakbo papunta sa kaibigan. Abril, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Doon kinamang Brando. Anong meron? Hawak ko ng listahan na maghaharap sa palaro. At mukhang sinerte ka ah. Nasa kabilang bahagi kayo ni Ninyo. May pag-asang kayo maging magkatunggali. Hindi na nakakagulat. Sa palagay ko, sinadya yan ni Don Siegfried. Sinadya? Bakit niya gagawin yun? Tauhan nga ni Don Siegfried si Ninyo, di ba? Nagkaharap kami kanina sa bahay ni Mang Brando. Alam mo bang pamangkin niya yung kumag na yun? Pamangkin? Ayos lang sa kanya na makaharap mo sa laban si Ninyo? Normal lang yun. Kahit nga kapatid, kung talagang pag-aarapin kayo pwede. Kaya maaaring hiniling ni Ninyo kay Don Siegfried na paghiwalayan kami ng hanay para kung sakaling pareho kami makalusot sa kampyonato, kami ang magharap. Obo, talagang malalim ang galit sa'yo ng taong yun ah. Nung una wala lang yun eh. Pero nang malaman niyang estudyante ako ni Mang Brando, parang sinilaban ang tenga niya. Hamunin ba naman ako? Pagsalita ng masama sa harap ko si Manong? Obserbasyon ko lang sa taong yun ah. Parang mayabang talaga siya. Tignan mo ang mangyayari dyan. May kalalagyan sa akin yung mayabang na yan. Matapos mag-usap ng dalawa, nagpaalam na si Abril.
Umuwi na ito dahil kailangan niyang maganda para sa laban. Isang araw na lang, magsisimula na ang palaro. Kinabukasan, nagpaalam si Abril sa ama na magpapahinga muna sa pagbabantay ng kanilang tindahan dahil kailangan niyang kondisyonin ang katawan at isipan para sa laban. Handa ka na ba sa laban mo bukas? Pasensya ka na, hindi kita masasamahan. Abala ko sa tindahan eh. Walang problema, tay. Naiintindihan ko. Naroon naman si Dado sa Mang Brando. Gusto ko din sanang panoorin ang laban mo eh. Pero wala kasing tatao dito sa tindahan. Pasensya ka na ha. Unang beses na wala ako sa laban mo. Ano ka ba naman, tay? Wala kang dapat alalahanin, kaya ko yan. Ipanatag mo ang kalooban mo. Mananalo po ako. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan maagang sinundo ni Dado ang binata. Nang makarating sila sa pagdadausan ng palaro, marami ng tao ang naroon. Mukhang marami ang manunood ngayon ah. Kinakabahan ka ba, Abril? Medyo, pero ayos lang. Hindi naman maiiwasan ang kabahan eh. Pero kaya ko yan. Ako pa ba? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kung sa bagay, kahit sa nasyonal na palaro, hindi ka nagpapakabog, di ba? Dito pa kaya? Habang papasok ang dalawa, tinawag ang mga ito ni Mang Brando. Nauna pang dumating sa kanila ang Ginoo. Ang tagal nyo namang dumating. Ano, Abril? Handa ka na ba? Handa na, Manong. Pero kinakabahan lang. Mawawala din yan. Tandaan mo, hindi basta-basta ang kakayahang taglay ni Ninyo. Mahusay siya sa lahat ng larangang alam mo. Maaari niyang gamitin sa iyo ang mga natutunan mo. Oo, Manong. Napag-isipan ko na din yan eh. Napagandaan. Lalo na nang malaman kong pamangkin mo siya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Magaling. Halika na. Ilang minuto na lang magsisimula na ang palaro. Marami ang mga kalahok na dumating. Nakita mo ba si Ninyo? Hindi pa. Pero siguradong nandyan lang yan. Nagbamasid. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya tinawag ang mga kalahok. Magsisimula na ang laban. Panglimang lalaban si Abril. At nang tignan nito ang listahan, nakita ng binata hindi si Ninyo ang kanyang katunggali. Napaisip ang binata dahil ang alam niya, sinadya silang ipagtapat. Tignan mo, Abril oh. Bakit parang hindi naman si Ninyo ang katapat mo? Yan nga ang pinagtataka ko eh. Ano kaya ang plano ni Don Sigfrid? Mukhang may hindi magandang mangyayari ah. Hindi maganda ang kutob ko, Abril. Ganon din ako, Dado. Kaya maging alisto ka. Kung ano man ang mangyari, sabihan mo kaagad si Mang Brando. Ang mabuti pa siguro, puntahan ko na lang siya, Abril. Mabuti pa nga. Hanapin mo si Mang Brando. Dali-daling lumabas ng arena si Dado upang hanapin si Mang Brando. Natagpuan niya itong nakikipag-usap sa isang lalaki. Nakaagad ding umalis nang makitang paparating si Dado. O anong nangyari? Bakit mo iniwan si Abril? Hindi po kasi maganda yung kutob namin ni Abril eh. Wala po sa listahan ng lalaban si Ninyo. Talagang hindi mo siya makikita sa listahan. Dahil nag-aantay lang si Ninyo kung sino ang mananalo at siya ang huling lalaban. Parang hindi naman yata patas yun, Manong. Pagod na sa laban ng mga kalahok. At kung sakaling manalo man si Abril, maaaring makita ni Ninyo ang kanyang mga galaw. Mas madali para sa kanyang manalo. Yan talaga ang plano nila. Sinisiguro ni Don Sigfrid na mananalo ang kanyang pambato. Magtiwala ka lang sa kaibigan mo. Alam niya ang gagawin. O sige po. Sasabihin ko po yan kay Abril ah. Teka, bakit ba nandito kayo sa labas? May inaabangan lang ako. Sige na, punta mo na si Abril. Muling bumalik si Dado. Ngunit hindi na siya pinapasok sa dinaanan, kaya napilitan nito na dumaan sa likod. Nadaanan nito ang dalawang lalaking nag-uusap.
Narinig ng binata ang pangalan ni Abril, kaya huminto ito para makinig. Hindi naman kaya ako'y mapahamak sa gusto mong mangyari ninyo. Magtiwala ka lang kay Don Siegfried. Lumpuin mo si Abril at siguraduhin mong hindi niya na magagamit ang kanyang mga pa. Sa oras na masiguro natin ang panalo, malaking pera ang ibibigay sa'yo ng amo ko. Anuin mo yung titulo kung wala ka may lalagay sa lamesa nyo. Kung sa bagay, tama ka. O sige, ako bahala. Matapos mag-usap, kaagad naghiwalay ang mga ito. Napagtanto ng binata si Nino ang kausap ng isa sa mga kalahok. Nagtago naman si Dado sa likod ng haligi para hindi mapansin. Nang masigurong wala na ang mga ito, dali-dali na siyang pumunta sa kinaroroonan ni Abril. Oh, anong nangyari sa'yo, Dado? Bakit tumahangos ka? Delikado, Abril. Ikaw ang punterya ng mga manlalaro. Narinig ko eh. Nakikipag-usap si Nino sa isa sa mga kasali. Depensahan mo yung paa mo ha. Ang sabi ni Nino, dapat daw lumpuin ka eh, kahit matalo pa yung kalahok. Hindi pwede sa palaro na patamaan mo ang paa ng kalaban. Sigurado matatanggal yun. Walang pakialam sa titulo ang kalaban, Abril. Intensyon nila na lumpuin ka para hindi ka na makapagpatuloy sa laban. Maraming salamat, Dado. Maasahan ka talaga. Akong bahala. Dito ka lang. Ako na ang lalaban. Tumayo si Abril at dinampot ang baston. Matapos ay naglakad papunta sa gitna ng ring. Tahimik ang paligid. At nang pumasok ang kalaban, nagsigawan ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Abril na kahit manalo siya sa laban, hindi pa rin papaboran ng mga hurado dahil luto ang palaro. Habang nag-aantay na magsimula ang laban, iniikot ni Abril ang tingin sa paligid upang hanapin ang guro. Nakita nito si Mang Brando, nakatayo sa gawing dulo. Kumaway ito sa kanya at sumenyas. Itinaas ang kanyang kanang kamay na nakaturo sa baba ang hinlalaki. Alam ni Abril ang ibig sabihin nito. Tumango ang binata at hinarap ang katunggali. Doon palang napatunayan ni Abril na totoo ang sinasabi ni Dado dahil nakatingin na sa mga paa nito ang kalaban. Hoy, huwag ka masyado magpalata. Tumingin ka sa mata ng kalaban mo. Napangiti ang lalaki. Ibinigay na ang hudyat sa pagsisimula ng laban. Kapwa sumaludo ang magkabilang panig. Nagsipaghanda. Unang atake pa lang, tuhod na ng binata ang pinunterya ng kalaban. Ngunit hindi umalma ang tagapamagitan. Ayos ah. Ito ba ang gusto niyong laban? Tinanggal ng binata ang bagay na pumoprotekta sa kanyang ulo. Itinutok ang baston sa kalaban. Tanggalin mo mga nakabalot sa katawan mo. Dito natin malalaman kung sino talaga ang magaling. Sinaway ng tagapamagitan ang binata, ngunit itinulak niya ito palabas ng ring. Ibinibigay ko lang ang gusto niyong laban. Nais niyo kung pabagsakin. O sige, patunayan niyo na karapat dapat kayong gawin yun. Biglang nagsigawan ang mga tao nang marinig ang sinabi ng binata. Walang nagawa ang mga hurado kung hindi pahintulutan ang laban. Sinang-ayunan din ni Don Siegfried ang nais mangyari ng binata dahil mas maaaliw ang kanyang mga panauhin sa ganitong uri ng laban. Sige lang, pagbigyan niyo ang kailingan ng binatang yan. Magandang ideya ang gusto niyang mangyari dahil ito ang kagustuhan ng ating mga panauhin. Wika ni Don Siegfried. Mula sa kinaroroonan nito, walang nagawa ang kalaban ni Abril kundi tanggalin ang mga nakabalot sa kanyang katawan. Nagubad ng pang-itaas na damit ang binata. Itinali sa noo ang telang nakapalupot sa kanyang bewang. Hinampas nito sa sahig ng arena ang dalawang baston. Gumuhit ng pabilog. O sige,
Subukan mong pumasok. Wika ng binata. Umatake ang kalaban, ngunit hindi ito makapasok sa depensa ni Abril. Ilang beses ding nabitawan ng katunggali ang kanyang sandata. Si Abril pa mismo ang nag-aabot nito sa kanya. Masyado ko mayabang. Magantay ka lang. Mamaya yung ngiti mo mapapalitan ng iyak. Talaga? Sige nga, gawin mo. Biglang sumugod ang kalaban. Hinataw nito si Abril sa ulo gamit ang kanang baston at ang kaliwa naman sa bandang bewang ni Abril. Nagawa itong sanggain ng binata, gumante ng atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan sa braso ang kalaban, dahilan para muli nitong mabitawan ang sandata. Doon na nagsimulang magsigawan ang mga manonood. Inihagis ni Abril ang kanyang baston papunta kay Dado. Total, wala namang batas sa palarong ito. Bakit hindi tayo maglaban ng mano-mano? Yan ang malaki mong pagkakamali. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na bitawan ng sandata. Sinugod niya si Abril. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Ngunit mabilis na naiilagan ni Abril ang lahat ng atake nang hindi umaalis sa pwesto. Isang suntok lang ang ginamit ni Abril. Napatras ang kalaban at napaluhod. Anong problema? Bakit parang hindi mo na yata kaya? Muling sumugod ang lalaki. Pinunterya ang paa ng binata. Hinayaan nitong tamaan siya. Sa pagkakataong iyon napasigaw ang kalaban nang mabali ang kanyang binti. Dali-daling umakyat ang ilang kalalakian. Inalalayan nito pababa ng ring. Hinanap ng binata si Nino dahil alam niya nasa paligid lang ang katunggali. Nang matagpuan ay tinuro niya ito. Bumaba ka dito. Lumaban ka ng patas. Hindi yung gagamitin mo pa yung ibang tao para lang makalamang. Anong klasikang katunggali? Duwag! Wika ni Abril. Akmang bababa na sana si Nino. Pinigilan nito ni Don Sigfrid. Hindi pa ito ang tamang oras para magkarap kayo. Ngayong nakita mo na ang kakayahan ng binatang yan, siguradong mapaghahandaan mo ang susunod yung pagharap. Sa ngayon, hayaan mo siyang lasapin ng tagumpay. Bumawi tayo sa susunod. Don Sigfrid. Umalis na po tayo dito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay lumabas na ang mga ito sa arena. Samantalang si Dado at Mang Brando umakyat sa ring upang alalayan si Abril. Ayos ka lang ba? Mabuti na lang hindi mo tinuluyan yung taong yon. Wala naman talaga akong balak na tuluyan siya. Gusto ko lang ipakita kay Nino na hindi uubra mga taktika nila. Kilala mo ko, Manong. Sa dami ng napagdaanan kong laban, hindi na bago sa akin ang mga ganong uri ng pandaraya. Kailangan laruin mo sila sa kanilang sariling laro. Habang tumatagal, lalo kang tumutuso, Abril. Pero sigurado ko, may plano ang pamangkin ko sa'yo. Yan po ang kailangan nating pagandaan. Pero kung ano man ang binabalak niya, sana lang walang madamay na ibang tao. Ayoko nang maulit pa ang nangyari ngayon. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita ni Abril ang Don. Naglalakad papunta sa kanilang kinakatayuan. Binabati kita sa pagkapanalo. Hindi ko inaasahan na sasali ka pala. Pero mahusay ang pinakita mo sa laban. Huwag mo kong pakitaan ng pagiging ipokrito, Don Sigfrid. Alam ko ang plano mo. Pasensya na, pero hindi ako yung tipo ng tao na makikipaglokohan sa'yo. Masyadong mainit ang ulo mo. Naparito lang ako para batiin ka at balaan. Ingatan mo ang talas ng dila mo. Baka dyan ka mapahamak. Pinagbabantaan niyo po ba ako? Hindi kita pinagbabantaan. Pinag-iingat ka lang. Dahil siguradong mangyayari sa'yo
ang lahat ng sinasabi ko. Matapos magsalita, umalis na si Don Siegfried. Lalo namang nanggigil si Abril. Ramdam ito ng dalawang kasama. Kalma lang, Abril. Hindi mo madadala sa init ng ulo ang mga kagaya ni Don Siegfried. Mas maiging makipaglaro ka sa kanya. Kilala mo ko, Manong. Hindi po ako yung tipo na magkukunwari sa harap ng iba para lang itago kung anong nasa loob ko. Hindi ko rin nahayaan na makin ng taong yun ang aking nalalaman. Naiintindihan kita, Abril. Pero isipin mo, hindi lang ikaw ang maaaring mapahamak kung sakali. Biglang napaisip si Abril. Naalalang negosyante ang kanyang ama. Maaaring maapektuhan ang kanilang tindahan sa oras na kalabanin nito ang Don. Tama ka, Manong. Pwedeng madamay si tatay. Pero anong gagawin natin? Ako nang bahala doon. Hindi ba may pupuntahan tayong laban sa kabilang bayan? Sugarol si Don Siegfried, kaya naroon siya. Alam mo namang pustahan ang magiging laban at sigurado sa ipinakita mong palaro, ikaw ang pupustahan niya. Kung ganun, anong plano? Sumunod ka lang sa mga sasabihin ko. Siguradong makakabawi tayo sa taong yon. Nang mga sumunod na araw, pinagbutihan ni Abril ang pagsasanay bilang paghahanda sa paparating na laban sa kabilang bayan. Alam nito na malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat dahil maliban sa may malaking pustahang magaganap sa palaro, karangalan din ang nakasalalay para sa kanilang baryo. Buong araw na nagsasanay si Abril kasama ang matalik na kaibigan. Minsan mag-isa itong tumatakbo sa kabundukan dahil hindi magawang makahabol ni Dado. At dito, muli niyang nakausap ang matanda na nagbigay sa kanya ng bastong kamagong. Puspusan ang pagsasanay mo, iho. Hindi naman kaya bumigay ang katawan mo bago sumapit ang araw ng laban. Wika ni Tatang Miguel. Alam ni Abril na ang kausap niya ay nilalang mula sa kabilang buhay. Ngunit hindi ito natakot sa kadailanang marami siyang nais itanong. Kailangan ko pong magsanay ng gusto. Dahil kung hindi ko gagawin ang bagay na yan, maaari ako matalo. Masadlak sa kahihiyan ng aming baryo. Ayoko mangyari yun. Nauunawaan ko. Minsan ko nang naranasan ng ganyang kabigat na pakiramdam. Isa lang ang masasabi ko. Hindi mo kailangan dalhin sa sarili mo ang lahat ng pasanin. Makipaglaro ka, gaya ng palagi mong ginagawa. Maraming salamat sa payo, Tatang Miguel. Kilala ko na po kayo. Sinabi na sa akin ni Manong Brando ang tungkol sa bastong kamagong. Pero ang tanong ko lang po, bakit sa akin nyo binigay? Simple lang. Dahil sa lahat ng mga henerasyong dumaan, ikaw ang nakitaan ng mutya ng kamagong ng kakaibang determinasyon. Ni minsan, hindi ka umurong sa anumang hamon, mapaarnis o totoong buhay. Hindi ako nagkaloob sa'yo kung hindi ang mutya ng kamagong. Yan mismo ang pumili ng kanyang magiging tagapangalaga. Ganun po ba? Maaari ko po bang malaman kung saan nagmula ang mutya ng kamagong at paano ito napunta sa inyo? Ang aking mga ninuno, nagmula sa hanay ng mga atimawang mandirigma. Noong kapanahunan bago pa man dumating ang mga mananakop, nagkaroon ng malaki at nakakatakot na problema ang kanilang nayon. Isang nilalangan ng gugulo. Wala ni isa sa mga mandirigma ng kanilang dato ang nakatalo dito. Ngunit ang isang binatang nagngangalang Dumakulim ang tahasang humamon sa malaking nilalang na kung tawagin ay bungisngis. Aatras tayo ng daang siglo. Nakatira sa maliit na nayon sa probinsya ng Samar itong si Dumakulim.
Mula sa angkan ng mga timawa o mga taong walang pananagutan sa datu ang binata. Sa edad na 15, nagsimula itong magsanay upang maging mandirigma. Nabilang sa hanay ng mga sandig ng kanilang pinuno. Mapayapa ang nayong kinabibilangan ni Dumakulim. Ngunit isang araw, biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan dahil nawala ang isa sa mga binukot ng anak ng kanilang datu. Winasak ang tahanang kinaroroonan nito. Kinuha ang dalaga. Ipinatawag ng datu ang lahat ng mga kalalakian sa pag-aakalang isa sa kanila ang dumukot. Nagsagawa ng ritual ng panakot ang kanilang babaylan. Napatunayan na hindi mula sa kanilang nayon ang salarin. Mas lalong hindi ito tao, kung hindi isang nilalang na kung tawagin ay bungisngis. Sa halip na parusahan ng mga kawal na nagbabantay, inatasan sila ng datu na hanapin ang nilalang at ibalik ang kanyang binukot. Ginalugad ng mga mandirigma ang kagubatan at bundok sa paligid. Kaso nga lang wala silang nakita. Patuloy na naghahanap ang mga mandirigma hanggang sa lumantad na ang nilalang. Muli itong sumalakay sa tahanan ng datu upang kunin ang isa pang binukot. Saktong naroon si Dumakulim kasama ang kanyang ama. Nagatid sila Dumakulim ng bahagi ng kanilang ani para sa buong buwan. Habang nakikipag-usap sa datu, biglang nagsigawan ang mga tao. Dali-daling tumayo ang ama ni Dumakulim at lumabas. Nakita ang malaking itim na nilalang. Isa ang mata. May malaking pangil na nakausli. Panay ang tawa nito habang pilit na inaabot ang dalagang binukot sa kanyang silid. Dumampot ng 2 sulo si Dumakulim. Walang pagdadalawang isip na hinampas ang nilalang sa ulo, dahilan para matupok ang iilang pirasong buhok. Umangil ng malakas ang nilalang habang inaapula ang apoy sa kanyang bumbunan. Tumakbo ito palayo. Dahil naglabasan na ang mga mandirigma, pinagbabato siya ng sibat. Humanga sa kabayanihan ni Dumakulim ang datu, maging ang mga mandirigma at sandig nito. Napag-alaman ng pinuno na nagsasanay ang binata bilang mandirigma. Nais itong mapabilang sa hanay ng mga sandig. Mahusay ang ginawa mo, binata. Hindi ko akalaing napakatapang mo pala. Hindi ka nagdalawang isip na sugurin ang napakalaking nilalang para lang iligtas ang isang binukot. Salamat sa papuri, Kapunuan. Ngunit ginawa ko lang ang nararapat. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako. Isang bagay pa, narinig ko mula sa aking mga sandig na isa ka sa mga nagsasanay bilang mandirigma at nais mong mapabilang sa hanay ng aking mga ngaway. Siyang tunay, Kapunuan. Pangarap ko simula magkaisip. At simula noon, hindi ko na ito nakalimutan. Kung gayon, dahil sa katapangan mong pinakita, itinatalaga kita bilang isang mandirigmang timawa. Sa loob ng 3 taon, mapapabilang ka sa hanay ng aking mga sandiga. Ang iyong pangunahing tungkulin, siguraduhin ligtas ang buhay ng aking anak na binukot. Ito ang naging simula ng tungkulin ni Dumakulim. Sa pagdaan ng panahon, tumungtong sa tamang gulang ang binata. Napabilang ito sa sandig ng datu. Siya ang pinakabatang mandirigma ng mga panahong iyon. Ngunit ang katungkulan, kapantay lang ng ibang mandirigma. Naging mapayapa ang paligid. Hindi na muling bumalik ang bungisngis. Kaya tinuon ng datu ang atensyon sa pagpapalawak ng kanyang ahop. Naitalaga si Dumakulim na pamunuan ang isang pangkat ng mga mangangayaw upang sakupin ang mga karatig banwa. Nagtagumpay ang binata. Ilang ulo ng mga datu ang dinala sa paanan ng kanyang pinuno at bilang gantimpala, pinagkalooban ng sariling ahop ang binata
Pinaasawa sa kanya ang isa sa mga binukot. Kalaunan, nagkaroon ng anak na babae si Dumakulim. Dito muling naganap ang pangyayaring matagal nilang kinalimutan. Sinalakay ng bungisngis ang kanyang banwa. Kinuha ang nag-iisang anak. Hindi mapantayan ang galit ng binata ng mga sandaling iyon. Tinugis niya mag-isa ang nilalang. Nagawa niya itong patayin gamit ang bastong gawa sa kamagong. Bagaman nagtagumpay sa misyon, hindi na nito nagawang bawiin ang anak dahil kinain na ito ng bungisngis. Simula ng araw na yon, isinumpa ng binata ang sarili, maging ang ginamit na sandata. Sino man ang hahawak nito, hindi hihinto sa pakikipaglaban hanggang sa makamit ang minimithi. Kalakip ng tungkod ay ang batong pinag-alayan ni Dumakulim ng kanyang sariling kaluluwa. Isinumpang kailanman, hindi maaaring paghiwalayin ng tungkod, maging ang bato. Kalaunan ay tinawag na mutya ng kamagong. Pinagpasapasa nito ng kanyang henerasyon. Naging matagumpay sa buhay ang mga taong humahawak ng baston at mutya. Mapalarangan man ng palakasan o sa personal na buhay. Minabuti ng mga naunang humawak na baguhin ang masamang sumpa. Gamitin ito sa kabutihan hanggang sa sumapit ang termino ni Tatang Miguel. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi ako nagtagumpay sa misyon na ibinigay sa akin ng mutya. Kaya minabuti ko na wag nang ipasa sa iba. Dahil siguradong mapapariwara ang buhay nila kagaya ng sa akin. Ngunit hindi ako pinapatahimik ng mutya hanggang sa mahanap ko ang karapat-dapat na magmay-ari sa kanya. Heto ka ngayon sa harapan ko. Abril, ikaw ang pinili ng mutya. Kaya pakiusap, ituloy mo ang sinimulang kong misyon. Misyon, Tatang. Patay na ang bungisngis, hindi ba? Bakit kailangan niyo pang ipagpatuloy ang misyon? Hindi pa tapos ang misyon sa pagkamatay ni Dumakulim sa bungisngis. Dahil hindi nito nakamit ang totoong paghiganti. Kagaya ng mga henerasyon na dumaan, patuloy na nabuhay ang diwa ng bungisngis sa katauhan ng ibang tao. Yun ay walang iba, kung hindi ang katunggali mong si Ninyo. Teka, sandali lang, Tatang. Sinasabi niyo ba ang reinkarnasyon ng bungisngis ang pamangkin ni Mang Brando? Oo, Abril. Yun ang katotohanan. Bagay na hindi binanggit sa iyo ni Brando. Sa takot na mawala ang respeto mo sa kanya bilang guro at isipin mong masama siyang tao. Araw-araw ipinagdasal ni Brando na hindi dumating ang panahon na magkaharap kayo ni Ninyo dahil yun ang magtatakda ng katapusan ng isa sa inyo. Malawak ang pag-unawa ko sa mga bagay-bagay, Tatang. Kailanman hindi mawawala ang respeto ko sa aking guro. Nauunawaan ko na ngayon kung bakit siya nagpupursiging maturuan ako at ipasa sa akin ang lahat ng kaalaman niya. Dahil alam ni Manong Brando na darating ang araw na magkakarap kami ng kanyang pamangkin. Pag-uusap ng dalawa. Dito napagtanto ni Abril na siya ang naging kinakatawan ni Dumakulim. Simula nang ipasa sa kanya ni Tatang Miguel ang baston at nang ibaon ni Mang Brando ang mutya ng kamagong sa kanyang katawan. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam ang binata sa puntod ni Tatang Miguel. Bitbitang pangako na tuluyan ng wawakasan ang daang siglong sigalot ng isang tao at isang engkanto na naghahangad ng paghiganti. Kinabukasan, maagang naganda si Mang Brando. Hindi umimik si Abril tungkol sa mga nalaman dahil ayaw nito na ipaalam sa guro na batid niya ang katotohanan. Mukhang ganado ka ngayon ah. Nakapagkondisyon ka ba na maayos? Opo, Manong. Walang kasiguraduhan ang panalo ko. Pero hindi ako susuko hanggat hindi nagtatagumpay. Halika na.
Magsisimula ng laban. Nang mga oras na yun, nakarating sila sa lugar ng pagdadausan ng laban. Marami ang nauna sa paligsahan, kaya naman bandang huli na sina Abril. Habang nag-aantay, hindi maiwasan ng binatang pakiramdaman ng paligid. Alam ni Abril, ang pagpunta pa lang sa lugar ay isang malaking pagkakamali. Baluarte ni Don Siegfried ang arena, kaya halos lahat ng naroon ay pabor sa kanya. Nagpatuloy ang laban ng mga kalahok hanggang sa dumating ang pagkakataon ni Abril. Naunang umakyat si Nino. Nagsigawan ang mga tao nang itaas nito ang kanyang baston. Panahon na, Abril. Umakyat ka at ipakita sa kanila kung sino ka. Wika ni Brando. Huminga ng malalim si Abril. Marahang umapak sa baitang paakyat sa ring. Nilingon ito ni Nino. Nginitian. Biglang nag-iba ang mukha ng binata. Nakita ni Abril ang imahe ng bungisngis. Tumawa ng malakas si Nino at nagsalita. Siguro naman, alam mo na ngayon kung bakit ka nandito. Hindi lang basta paligsahan ang laban. Ngayon ipapamalas ko sa iyo ang aking paghiganti sa ginawa ng angkan mo sa akin. Wika nito. Biglang nagdilim ang paningin ni Abril. Alam nito sa sarili na nawalan siya ng malay. Nagulat si Mang Brando. Dali-daling umakyat ng ring. Habang si Nino, pinagtatawanan ng binata sa pag-aakalang hinimatay sa takot. Abril! Abril! Anong nangyayari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hindi nawalan ng malay ang mag-aaral mo. Ako ang humalili sa kanya para ipagpatuloy ang laban namin ng bungisngis. Nanlaki ang mga mata ni Brando nang marinig ang boses ni Abril. Alam niya na hindi ito ang binata. Sa pagkakataong iyon, kampante si Brando na mananalo sa laban. Tio Brando, ilabas mo na yung alaga mo. Hindi na siya makakalaban, tignan mo. Naimatay sa sobrang takot. Hindi na sumagot si Brando sa pangungutya ng pamangkin. Sa halip inalalayan nito si Abril na makatayo. Dumakuleb, kung ikaw man ang nasa loob ng katawan ng estudyante ko, nagpapasalamat ako dahil dumating ka. Malaki ang tiwala ko. Wawakasan mo ang mahabang panahong sigalot na ito. Ako nang bahala, Brando. Tumabi ka. Magsisimula na ang totoong laban. Umatras si Brando. Marahang tumayo si Dumakulem na noon ay nasa katauhan ni Abril. Tinignan nito si Nino. Nabura ang ngiti sa mukha ng binata. Sa wakas, nagising ka din. Mandirigmang Dumakulem. Alam mo ba kung gaano katagal ako nag-antay? Hindi ko pinatay ang binatang yan dahil alam ko na nananahan ng kaluluwa mo sa katawan niya. Ngayon tatapusin na kita. Makakamit ko na ang paghiganti. Paghiganti? Ako ang may karapatan na gawin ang bagay na yan dahil sa kamatayan ng aking anak sa kamay mo. Biglang dumilim ang paligid. Sa paningin ni Brando, nasa ibang dimensyon ang dalawa. Ngunit sa paningin ng karamihan, pangkaraniwang laban ang nagaganap. Biglang sumugod si Nino. Sinalubong naman ito ni Abril. Nagpalitan ng hampas ang dalawa. Walang nagkakatamaan dahil kapwa mahusay sa larangan ng arnis ang dalawang panig. Nagpatuloy ang laban hanggang sa mabitawan ni Nino ang kanyang baston. Wala nang silbi kung gagamitin ko pa ang baston. Itinapon ni Abril ang baston. Sinugod si Nino. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan, dahilan para tumilapon ang katunggali. Napiko ng gusto ang binata, kaya tinanggal nito ang pangproteksyon sa katawan. Ganon din ang ginawa ni Abril. Muling nagsalpukan ng dalawa.
Nagpalitan ng mga atake. Rinig sa paligid ang tama ng bawat suntok at sipa. Nayayanig ang isa't isa sa bawat paglapat ng kamao sa kani-kanilang mga katawan. Hanggang sa mapuruan ni Abril Seniño nang tamaan nito sa panga. Bumulagta ang binata at natagalan sa pagbangon. Sa pagkakataong iyon, dinampot ni Abril ang kanyang baston. Nilapitan ang katunggali. Sabay hataw nito sa kanyang ulo. Umalis ka at wag nang babalik pa. Tanggapin mo ang pagkatalo, bungisngis. Wala nang magiging saysay ang labang ito kung ipagpapatuloy pa natin sa susunod na mga saling lahi. Tinatanggap ko na ang pagkatalo ko. Totoong mahusay ka. Alam kong kailanman, hindi ako magwawagi. Tama ang sinabi mo. Nakakapagod ang magabol sa isang bagay na kailanman hindi mo makakamtan. Nagkakamali ka. Iwaksi mo ang pag-iiganti at kusang darating ang kapayapaan, bungisngis. Wag mo nang patagalin pa, Dumakulim. Wakasan mo na ang mahabang sigalot. Itinaas ni Abril ang kanyang pamalo. Hinampas sa ulo ni Nino. Tuluyang nawalan ng malay ang katunggali. Samantalang ang bungisngis na nananahan sa kanyang katawan, tuluyang namayapa. Biglang natumba si Abril. Dali-daling sinapo ni Mang Brando ang binata at dinala sa sulok. Anong nangyari? Bakit wala akong damit? At saka, natuloy ba yung laban, Manong? Asan si Nino? Kumalma ka, Abril. Nanalo tayo. Tignan mo si Nino. Tinignan ng binata ang kalaban. Nakitang nakadapa sa gitna ng ring. Hawak ang kanyang sandata. Pilit tumayo si Abril at nilapitan ito. Laking gulat ng lahat. Nang alalayan ng binata ang katunggali para madala sa sulok. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko tinutulungan? Katunggali kita sa palaro, pero hindi kita kaaway. Huwag ka na magsalita. Makakasama sa kalagayan mo. Matapos ang labang iyon, ipinaliwanag ni Mang Brando ang nangyari. Laking gulat ng binata nang malaman na sumanib sa kanya si Dumakulim. Samantalang si Don Siegfried ay hinuli ng kapulisan dahil napag-alaman, iligal ang ginagawa niyang palaro. Dahil sa kagagawa ni Dado, isinuplong nito sa otoridad ang kaganapan na kaagad namang ginawa ng aksyon. Matapos ang kaganapan, ipinagpatuloy ni Abril ang kanyang pagsasanay sa pagiging pulis. Samantalang si Nino naman, ginamit ang mga natutunan, ibinahagi ito sa mga batang nagnanais matuto ng arnis. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng malaking samahan na binubuo ng iilang mahusay sa larangan ng pambansang laro. Pinapalaganap nila ito sa buong bansa. Suportado ni Abril ang adhikain ng samahan. Nakakarating ang mga ito sa ibang bansa upang makipaglaban sa tuwing naiimbitahan. Hindi inakala ni Abril na magiging bahagi siya ng isang makasaysayang kaganapan. Patuloy pa ring pinanghahawakan ng ngayoy retirado ng pulis ang kanyang pangako na hindi hihinto sa laban ng buhay hanggat hindi nakakamit ang tagumpay.